Grocery naman ngayong araw ang aming ipinamahagi sa mga katutubong mangyan at nagtimpla din ako ng gatas at Milo para sa kanilang umagahan at nagkatay rin kami ng isang kambing na siyang kinaldereta ko at pinapaitan para sa kanilang tanghalian. Bago kami pumunta sa tribo ng mga katutubong mangyan ay nag-grocery muna ako at eto nga lahat yung aming mga napamili. Bali, eto rin pala mga grocery na to kasama na yung kambing na lulutuin namin bukas ay sponsor ng 2 tao. At eto mga pinili ko na to na bilihin, eto yung mga grocery na talagang kailangan nila. Kada isang pamilya ay merong isang baretang sabon, 3 dilata at saka 3 noodles. Nag-request din sila ng kape na Kopiko Blanca kaya kahit na medyo may kamahalan ay kinuha ko na. Namili din ako ng asin at magic sarap at yan na nga lang yung nagpapalasa tuwing magluluto sila. Meron din palang kasama to na isang bote na mantika. Hindi na nga lang namin sinama dito sa may barot at baka kako matapon, matanggal yung takip. At eto naman yung kambing na lulutuin namin bukas. 2 luto lang ang gagawin ko dito, kaldereta at saka pinapaitan. Kinabukasan ng umaga ay madilim pa nung umalis kami sa bahay at nakarating nga kami dito sa tribo nila ng medyo paliwanag na. Pagkarating namin dito ay kakaunti pa lang ang gising at karamihan itulog pa. At nung maliwanag na nga, hetong at tinulungan na nila ako sa mga lulutuin. Sabi ko ay magpainit muna kami ng mainit na tubig at titimplahan ko ng gatas at Milo. Dahil nga wala naman silang malalaking bato dito na pwedeng gawing kalan, sabi nila ay pwede naman daw ang puno ng saging. At dahil nga magsasaing na rin naman kami, kaya sabi ko ang gawin na nilang kalan ay 2. Nahakot na rin pala dito sa taas yung mga nirepack namin kagabi ng mga grocery. Kasama na rin dyan yung 2 bundle na rambutan at saka mga bigas. At maya-maya nga lang din konti dahil mainit na yung sinalang namin na tubig sa talyasi. Kaya naman tinimplahan ko na nga dyan ng gatas at Milo. Eto na nga lang din ang naisip ko na almusal namin ngayong umaga. At imbis nga na kape, sabi ko ay Milo na lang at saka gatas para na rin sa mga bata. At nung mga bandang 7:00 naman na ng umaga ay nakarating na rin sila papa at saka sila mama. At sila na nga dyan ang nagasikaso dun sa lulutuin ko mamaya na kambing. Namili na rin pala ako kahapon ng mga tinapay na siyang kaparis nga ng umagahan namin ngayon na gatas. Ang mga katutubong mangyan ay 2 beses lang kumain sa isang araw. Hindi sila nag-uumagahan. Basta ang kain lang daw nila ay tanghalian at saka hapunan. Yung binili ko na tinapay ay 250 pieces lahat at kada isa sa kanila ay may tagta-3 piraso. Kakaunti nga lang din dyan yung nadala ko na baso kaya sabi ko sa kanila kung meron silang lalagyanan ay bitbitin na nila at yung iba nga dyan ang dala ay tabo o kaya naman yung mga planggana. Bali 4 pa lang pala kami ngayon na nandito. Ako, si Papa, si Mama at saka yung asawa ko. At ang kasama nga dyan ni Papa sa pag-asikaso nung kambing ay yung mga katutubong mangyan din. At yung mga kapatid ko naman ay susunod din yun dito. Yun nga lang maya-maya pa ng konti. At dito nga sa may kabilang kalan ay kumukulo na rin yung talyasi kaya nagsalang na kami ng bigas. Isang talyasing kanin ulit dyan yung niluto namin at naglagay na rin ako ng mantika dyan kanina bago pa namin ilagay yung bigas. At nung ayos na nga yung sinain dyan, ang sunod ko naman na inasikaso ay paggayat ng mga ricado habang hinihintay ko dyan na matapos ni Papa na tadtarin yung kambing. Hindi naman ganun kahirap ang magkatay ng kambing kaya kahit na mag-isa ni Papa ay kayang-kaya niya. At saka yung mga katutubo ay hindi daw nila alam kung paano magkatay. Yung ibang araw sa kanila dito ay hindi pa nakakatikim ng kambing. At yung kambing nga daw na nakikita namin dito na nakasuga ay paalaga lang daw sa kanila yon ng Tagalog. Katatapos lang din pala ng bagyo nang pumunta kami dito at gusto ko ngang ipakita sa inyo kung saan sila tumago kahapon nung dinaanan kami ng bagyo. Bali dito sa may bandang baba nila ay gumawa sila ng maliit na kubo na halos nakadikit na sa lupa. Yung iba nalagyan pa ng papag na buho at yung iba naman ang nakalatag lang ay puno ng saging. Bali nakagawa sila ng 4 na maliit na kubo. Sama-sama daw sila lahat dyan kahapon na nakaupo lang at hinihintay na matapos yung bagyo. Bandang 8:00 ng umaga ay nagsiliguan na yung iba at ang sabi nga nila sa amin, linggo ngayon at maya-maya daw mga 8:30 ay meron silang simba. Hindi naman lahat silang nakatira dito sa tribo ay magsisimba. Yung iba ay maiiwan sa bahay at yun na nga lang yung kasama namin mamaya sa pag-aasikaso ng mga lulutuin. Mga bandang 11:00 pa daw matatapos ang kanilang simba at siguro mamaya pagkalabas nila sa simbahan ay tapos na rin kaming magluto at magtatanghalian na rin. Tapos na rin magtadtad si Papa ng kambing kaya naman yung pangkaldereta ay minarinate ko nga muna sa pineapple tidbits at saka paminta. At yung mga laman loob naman kasama na yung mga balat ay nailaga na rin. Tatadtarin na rin namin yan at mamaya ay lulutuin ko na para gawing pinapaitan. Sa pagluto kasi ng kambing ang mga pwede lang gawin dito ay adobo, kaldereta, pinapaitan at saka kilawin. Pero dahil nga meron ng kaldereta at gusto ko na meron din silang sabaw kaya magluluto ako ng pinapaitan. At dahil nga medyo matagal pa bago matapos gayatin yung mga pampinapaitan kaya nagsimula na ako dyan sa pagluto ng kaldereta. Naggisa lang ako dyan ng sibuyas at bawang at pagkatapos naglagay na rin ako ng tomato paste, paprika at saka ko nilagay yung mga karne. At dahil nga napakamahal ng kilo ng
patatas ngayon dito sa amin, kaya ang nilagay ko na laang muna ay kamote. Kahit nga itong kamote, masasabi ko na medyo may kamahalan pa rin at tinimplahan ko na rin nga yan ng green peas, liver spread, peanut butter, pickles at saka margarine. Naglagay na rin pala ako dyan ng kaunting pampalasa at saka asin. Medyo natutuyo na nga rin tong niluluto ko kaya naglagay ako ng tubig at saka okay na rin to para merong kasamang kaunting sabaw. Medyo matagal ko rin yan na pinakuluan kasi hinihintay ko na lumambot yung kamote at ang pinakahuli ko nga dyan na nilagay ay yung isang lata na evap. Pagkalagay ko ng evap, pahinalo ko na ng kaunti at pagkatapos ay hinango na rin namin. Pinatabi ko muna saglit ito sa may kubo dahil mamaya pa naman kami kakain at kako nga ay magluluto pa ako ng isang ulam na pinapaitan. Marami ang luya na nilagay ko na ricado ng pinapaitan kasi mas masarap ang pinapaitan kapag ka marami ang luya. Tinosta-tosta ko lang yun ng kaunti saka ako naglagay ng tubig. Maraming tubig ang nilagay ko para marami-rami ang sabaw. Natimplahan ko na rin pala yon ng asin at paminta at habang hinihintay nga namin yung pinapaitan na kumulo at lumambot ay nagripak naman kami ng bigas. At kagaya ng pagkakabalot namin kagabi sa grocery ay nagripak kami ng 32 piraso at ngayon nga sa bigas ay ganun din 32 piraso kasi ang meron sila dito sa kanilang tribo ay 32 family. Saktong alas 11 nga dyan ng umaga ay nagsilabasan na sila sa simbahan at dahil nga hindi pa luto ng sobra yung pinapaitan kaya pinapila na muna namin sila para kuhanin yung kanilang mga bigas at grocery. Hindi ko lang alam kung ilang kilo ba na bigas yung natanggap nila basta kasi lahat ng bigas na yan ay 5 sako at hinati-hati lang namin sa 32 piraso. Nagpapasalamat po ulit ako ng marami sa mga nag-sponsor ng mga grocery, bigas at pakain ngayong araw sa mga katutubong mangyan. Thank you po ng marami kay Ma'am Marla at kay Ma'am na OFW sa Israel. Pagkatapos naming mag-abot ng mga grocery at bigas dahil nga mag-aalas 12 na rin naman to ng tanghali at siguradong nagugutom na sila kaya pinapila na namin para pakuhanin ng mga pagkain. Yung kaldereta na niluto ko dapat pala ay naglagay pa kami ng kaunting sabaw kasi parang tuyo yung pagkakaluto. Pero okay lang yan sabi namin, bawi na lang sila sa sabaw ng pinapaitan. Meron din pala kaming binili na 2 bundle na rambutan kaya meron silang tagta 3 piraso lahat. Said na said nga lahat dyan yung mga niluto namin at bago kami umuwi meron din kaming binigay sa kanila na isang bola na siyang nire-request din nila. Mahilig din kasi sila ditong maglaro ng basketball at pagkatapos namin magpakain dyan ng tanghalian ay umuwi na rin kami kasi mag-aalauna na. So yun lang naman for today's video. Thank you for watching.